Sige, play. Lala. Okay, so what's up mga guys? Magandang araw naman sa ating lahat, no? Meron na naman tayong panibagong tutorial, no? Maraming maraming matututo at paano malaman, no? Yung mga ka-viewers natin, mga ka-riders natin, yung mga may mga motor. This is Kamikan 13 Vlogs. So, ngayon, ang ating tatalakayin ngayon ay ano nga ba ang piston, no? At bakit ang piston ay kailangan ng ating mga motor. At bago natin yan alamin, so mayroong mga part ng ating piston na dapat malaman ng marami, lalo na sa mga ka-riders natin, na ano bang purpose ng piston at bakit sa ginagamit sa motor natin, no? Unang-una, ang trabaho ng ating piston, no, ay up and down, no? Ibig sabihin, pag bumababa itong piston natin, magbubukas yung intake valve, papasok yung gasolina at hangin, yung air and fuel mixture na tinatawag natin, no? Tapos pag akyat ng piston natin, ibig sabihin, kunyari, ito may bore, para at least alam ng marami. Yan, no? Halimbawa, ito ngayon, from the bottom, ito, kunyari, papasok natin dito, no? So, ang mangyayari dyan, bakante itong space na to. So, habang bumababa itong piston na to, hihigop yan ng air and fuel mixture. Ngayon, para magkaroon ng compression, yung tinatawag natin na power compression, siyempre, from the biggest space, no, iangat niya into smallest space, no? Kaya nga, ito ang nagiging combustion chamber natin. Ito yung combustion chamber natin, no? So, para i-compress niya, magkaroon ng spark, no? Kasi may, ano yan kuryente. Siyempre, pagka ito lang ang gagamitin, walang magsiserve ng kanyang pressure. So, ngayon, uunahin muna natin to, mga ka-viewers natin, no? Mga ka-riders. Unang-una, ito yung tinatawag na piston. So, bawat piston natin ay may mga lalagyan ng piston component o yung tinatawag natin na piston kit. So, una-una, itong pinakauna, ano bang tawag itong mga kanal na to? Ito, yung tinatawag natin. Yan. Ito. So, ibig sabihin, ito ay tinatawag na groove. Yan, lahat yan ay mga groove yan, no? Ito. Tapos, yung mga butas naman na, ito, malilit na butas, ito yung pasukan ng oil para doon sa ating combustion, no? Combustion natin, para hindi mag-metal to metal. So, hindi dali masira yung ating bore o yung pinaka-inner part ng ating combustion chamber. Tapos, itong butas na to, ito yung lalagyan ng piston pin para magkukunik doon sa ating connecting rod. At isa yan, may slot yan dito, di ba? Yung tinatawag natin na piston pin lock. Yung pinakamaliit na pisa, no? Para maglalak dyan, both side dyan, ibig sabihin kabilaan yan, yan dito. Dito, ibig sabihin, yung piston na ipapasok natin, nag-hold ng connecting rod para hindi siya umuusli dito sa ating bore para iwas yung contact na from piston pin to the inner combustion chamber, no? Okay, so ngayon, paano natin malalaman na itong mga piston ring ay saan nakaposisyon sa ating piston? Ito. Kasi marami to Yan isa, dalawa, tatlo. Yan, magka-partner yan. Yan Ito. So, papangalanan muna natin. So, paano natin na malaman
na alin dito sa piston ring ang ilalagay natin dito sa ating piston groove. Ito. So, dito yun natin malalaman mga ka-viewers, mga ka-readers natin. Okay. So, ngayon, pag nag-a-assemble tayo, kakapain muna natin itong mga piston ring na to. Kasi hindi to pareha, may mga kanya-kanyang posisyon to kung saan natin ikakabit. Okay. Uunahin natin yung pinakababa, itong pinakababang bahagi ito. So una, ito yung tinatawag na oil ring or oil expander spring, no? Ito. So ibig sabihin, ilalagay natin yan dito. Yan. Kunyari, pasok natin. Para at least makita niyo kung paano asimbulin to. So kunyari, ilagay natin yan, no? Pinakababa dito sa pinakababa. Tapos titingnan niyo kung saan yan ang putol ng ating tinatawag na oil ring ito ito kasi ano yan hindi man yan diretso na walang putol yan kasi yan pagpasok natin yan, no? Yan. So papasok natin dito tapos tandaan natin kung saan nakaposisyon. Kunyari itong putol na banda ay dito naka position, no? Yan sa bandang gilid. Tapos, yung susunod natin na ikakabit, itong partner niya, no? Ito yung tinatawag na piston reel. Ibig sabihin, parang pinaka support ng gilid ng ating oil ring. Ito. So, una is, ilagay natin sa pinakababa. Yan, no? Sana ba yung pinag-aabutan ng putol? Yung pinakaputol ng ating ayan. So, tandaan natin kung saan yung putol, no? Kasi, pag ilalagay natin ito, dapat di magkatapat ang putol. Ito, dito sa oil ring. Kailangan, opposite natin, no? Yung direction niya. Or, iikutin ng bahagya para hindi sila magkatapat. Yan, lalagay natin muna, yan, para makikita natin. Iikutin mo lang yan para hindi magtapat yan. Yung tinatawag na putol ng ating piston rail, no? Yan. Tapos, isunod natin yung isa. So, napakadali lang to na pag-assemble. At dapat, alam nyo rin kung paano mag-assemble ng piston ring sa ating mga piston. Yan. Tapos, dahan-dahan lang, no, para hindi sumablay. Baba ng bahagya to, ha? Okay, so, ayan, no? Hindi nagtapat yan. Halimbawa, kung dito yung putol ng ating oil gallery, spring, yan. So, dapat pihitin mo ng kunti yung isa para hindi magtapat doon sa putol. Ganon din yung isa natin na yung pinaka-top niya dito sa babang bahagi. Sunod natin na i-connect o i-assemble ay kinakapain muna natin to. Pero may ibang mga piston na rin na may nakalagay dito. Halimbawa, 1R. So, ibig sabihin, unang piston rin yan. So, ibig sabihin dito yan sa pinaka-top. Pero pag nakita mo doon ay 2R o number 2 tapos R, ibig sabihin second piston ring. Ang tawag dito ay compression ring, no?
So ngayon, halimbawa, dito natin ilalagay yung, ito, kunyari, lalagay natin dito, itatapat natin yung isa dito, no? Dito. Itong putol na to, dito natin iposition, no? Dito. So, ang pag-assemble niyan, so, ganun din. Lalagay lang natin dyan, tapos kunti. I-drop mo ng kunti. Hanggang sa ma-assemble natin. Yan, okay. So, naikabit na. Ha? Kunyari, dito mo yan ipoposition, ha? From the lower, o yung tinatawag natin na bottom na piston ring, ay lahat yan ay itong putol nila ay hindi magkatapat. Para walang sisingaw o mag-i-exit na pressure pag nagkaroon ng compression. Kunyari, dito yung isang piston natin, piston ring, secondary piston ring. So, ang isa naman ay dapat dito sa kabila. Halimbawa, dito natin ilalagay itong pinaka-top ring, no? Dito, kunyari. Sige, subok natin, no? Ayan. So, ganun lang mga ka-viewers, mga ka-riders, yung pag-assemble ng ating piston ring. Kasi pagka mali yung pag-assemble natin, tapos na, pinandar na natin yung motor. So, bakit siya umuusok? No? So, ito yung pinagbasihan natin. Baka yung piston ring ay nagtapat. So, ibig sabihin, yung mga putol na yan, ay nagtapat. Ibig sabihin, so, taas yung tansya o possibility na yung pressure, pag nagkukompress yan, ay i-exit yan. Kaya hindi gaano masusunog yan o may papasok na oil sa pinakatap ng ating piston. So, kaya uusok din yan. Pero, bagong palit, tama yung assemble natin, pero ganun pa rin, umuusok pa rin. So, dalawa yung ating titingnan. Baka yung valve seat natin ay hindi gaanong lumapat yung pinaka valve seat niya doon sa valve lips, no? At yung pangalawa naman ay yung valve seal natin. Baka yung valve seal natin ay problemado. Ano? Kasama na dyan yung tinatawag natin na valve guide. Ibig sabihin yung valve guide, wala lang tayong tinanggal na valve guide. Is doon papasok yung ating barbula. No, yung tinatawag natin. So, at least alam niyo na kung paano natin asimbulin, no? At ano yung mga purpose ng mga piston ring na ating inilalagay dito, no? So, purpose ng piston ring is to serve, no? Para totally walang i-escape na pressure pag nagkaroon ng combustion. Kasi pag bababa yan, hihigop ng hangin at saka gasolina yan, tapos paakyat yan, siyempre, totally nakasil from the big space into small space, magkaroon ng spark. So, siyempre na magkaroon ng power din yan, no? So, siya yung magsasara, no, ng ating combustion chamber. So, walang i-exit dyan. So, ganun din sa ibang klase na mga motor. Kahit sa mga diesel, ganun din yung prinsipyo. No? Okay. Yung the lowest limit ng ating piston is yung tinatawag na BDC. And the top highest rates ng ating piston ay yung tinatawag na TDC. TDC is top dead center and the BDC is bottom dead center. Yung pinaka baba na maabot ng ating piston bago siya aakyat is yung tawag ay BDC. Bottom dead center. Yung pinakataas na maabot ng piston bago siya bababa is tinatawag natin na TDC o yung top dead center. Yun lang mga ka-viewers, mga ka-riders natin, no? At least kahit papaano meron kang idea kung magpapagawa inyong motor, no? Tapos sabihin rin ng mga mekaniko, eto sira na to.
sir, kailangan nating palitan. So, magtanong kayo para hindi kayo gaano makabili ng mga pisa na sa akala ninyo ay okay pa naman, tapos bakit papalitan? No? At least meron tayong idea na, sir, okay pa naman yan. No? Bakit papalitan natin? Baka may ibang problema. At least meron kayong suggestion na, lalo na kung kapos sa budget. O, di ba? So, at least marunong tayo. So, hanggang dyan lang ating tutorial mga ka-viewers, mga ka-riders. So, paki-likes and shares, no? This is Kamikans 13 Vlogs. Hanggang dyan lang yung ating topic na ating tatalakayin.